Chief Nicolas Torre III inaprobahan na ng National Police Commission. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipadala na sa opisina ng Speaker of the House. Panibagong cyber libel complaint inihain laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Inaprobahan ng National Police Commission ang optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Epektibo ang optional retirement ni Torre nitong December 26 matapos mailabas ang NAPOLCOM Resolution No. 2026-0029. Ito'y kasunod ng kanyang pag-upo bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority noong December 26, 2025. Dahil sa pag-aproba ng NAPOLCOM, inaasahang magiging full-fledged chief si acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa ranggong 4-star General. Nauna nang inalis sa pwesto si Torre noong August 2025 at inilagay sa floating status bago ipwesto sa MMDA. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boogit III ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ito ni House Secretary General Attorney Sheloy Garofil. Kasabay nito, tiniyak ng House official na maayos na naipasok, naitala at naipadala sa kinaukulang tanggapan ang dokumento bilang pangunahing hakbang sa proseso. Inihain ang kauna-unahang reklamong impeachment laban kay PBBM ng abogadong si Andre De Jesus. Samantala, malalaman naman ang tunay na motibo sa inihaing impeachment complaint laban sa presidente sa magiging aksyon ng Kamara hinggil dito, ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kasi actually hindi ko alam kung ano yung lalabas yung tunay na motive, depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, ibig sabihin, yun ang motive. Para sa kongresista, basura ang unang impeachment complaint dahil nakabatay lang anya sa news articles. Pero paano naman ang proseso kung may maghain ng ibang impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo? Makapag-file this week, yung ibang complainants tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga Susunod na Lunes, January 26 na ang balik sesyon ng Kongreso. Oras na mai-refer na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay PBBM nang walang ibang naghahain ng reklamo. Epektibo na ang 1-year ban rule. Ibig sabihin, wala nang maaaring maihain na iba pang impeachment complaint laban kay PBBM sa loob ng 1 taon. Isa pang cyber libel complaint ang inihain laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Isinampa ito sa Manila Prosecutor's Office ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na miyembro ng National Unity Party o NUP. Bunsod pa rin ito ng umano'y alegasyon ni Barzaga sa NUP members na sinuhulan umano ng isang business tycoon para sa political support. Ito na ang ikatlong reklamong cyber libel na inihain laban sa neophyte lawmaker na kasalukuyan ding suspendido ng Kamara dahil sa disorderly behavior at di akmang pag-uugali bilang kongresista. Tinawag ni Senador Amy Marcos na isang drama series ang impeachment complaint laban sa kapatid nitong si President Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ihain ang kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bukod sa pagpapaaresto ni Presidente Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa pa sa mga pangunahing dahilan ng pagpapa-impeach kay PBBM ay ang paggamit umano nito ng iligal na droga. Ngunit ayon sa presidential sister, bumenta na sa takiya ang naturang issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file. Kaugnay naman ng impeachment complaint na posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte, maikli lang ang kanyang tugon. Hindi na ako magkokomento tungkol sa ikalawang impeachment complaint na inaasahan tutol kay VP Sara
Pero sa palagay ko, alam na ng Kongreso ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Dinala na kahapon mula Sandigan Bayan sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Bulacan Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at 2 DPWH officials sa 1st District Engineering Office ng Bulacan na sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kasunod ito ng kautusan ng Sandigan Bayan na dito pansamantalang manatili habang hinihintay ang kanilang arraignment at pre-trial sa darating na Biyernes, January 23. Ito'y para sa kanilang kasong malversation na nag-ugat sa umano'y ghost of flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million peso. Walang matatanggap na special treatment si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito ang nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng pagsuko ng kanyang kaibigan. Ayon kay Secretary John Vic, una sa lahat, Sandigan Bayan na ang nagdesisyon kung saan siya dapat makulong. 7 taon matapos na makalaya mula sa 4 na taong pagkakakulong dahil sa pork barrel scam, balik kulungan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng PNP Custodial Facility. No-show o hindi dumalo sa preliminary investigation kahapon sa Department of Justice o DOJ si Senator Joel Villanueva kaugnay ng reklamong malversation sa flood control project sa Bulacan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, humingi si Villanueva ng palugit para magsumite ng kanyang kontrasalaysay. Inaprubahan naman ng panel of prosecutors ang hiling ng mambabatas. Mapapadalas ako sa korte. Ito ang binitawang mga kataga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos tumestigo sa pagdinig sa Sandigan Bayan kahapon. Bahagi ito ng nagpapatuloy na bail petition hearing sa malversation charges, kaugnay ng substandard 289.5 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa kalihim, inaasahang magiging testigo siya sa iba't ibang mga pagdinig. Gaya na lamang sa kasong kinasasangkutan ng contractor na si Sara Diskaya. Ito ay graft at malversation, kaugnay ng halos 100 million pesos. Ghost flood control project sa Davao Occidental na hawak naman ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court sa Cebu. Mapapadagas ako sa korte. First time ko today. Never pa ako nag-testify sa korte. Inihayag ng Malacanang kahapon na nakadepende ang kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa isusumite nilang report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay patuloy pa rin na hihintayin ng Pangulo ang mga record at report na magmumula sa ICI at saka ito magdedesisyon hinggil sa kahihinatnan ng independent body. Titingnan muna kung ano yung maging report ng ICI at doon po titingnan kung ano yung susunod na hakbang. Sakaling alisin na ang ICI, tiniyak naman ng Malacanang na patuloy pa ring hahabulin at papanagutin ng Marcos administration ang mga sangkot sa maanomalyang flood control project. Patuloy ang isinasagawang pagmamonitor ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga posibleng daanan palabas ng bansa ng negosyanteng si Charlie Atong Anga. Ayon kay NBI Director Attorney Angelito Magno, hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon mula sa Bureau of Immigration na nakalabas na ng Pilipinas si Anga. Maging ang illegal na backdoor exit ng bansa ay binabantayan na rin ng mga otoridad. Sa post ng DMW ngayong umaga, kinumpirma nito na nakaligtas ang 8 OFW mula sa sunog na sumiklab sa isang plastic manufacturing company mula sa Baguio, Gyeonggi-do na nangyari noong January 16. Dahil sa insidente, ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay pansamantalang natigil ang trabaho ng 8 OFW matapos na masuspindi ang operasyon ng nasabing kumpanya.